Trahedyang sinapit ng 7 magkakaanak na patay matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang utility van sa South Cotabato. At sa NLEX Pampanga, mahigit 30 ang sugatan matapos mawala ng kontrol, magpaikot-ikot at matumba ang isang minibus. Saksi, si Jonathan Andal. Nakasalampak sa gitna ng NLEX ang mga sugatan habang panay ang iyak ng mga batang pasahero ng minibus na ito na naaksidente pasado alas 9 ng umaga. Upo muna kayo. May sugatan ng mga bata, babae at matatanda. Ate, huwag kang gagalaw. Kulang kayo. Ate, upo ka lang. Sa nabutas na likod ng minibus, naglabasan ng mga pasahero. Ano pa, bossing? Yung biyak ng matanda dito sa noo. Ginawa ko, niroll ko lang yung tissue kanina. Pinasa kong gano'n sa ano niya. Yung isang matanda, hindi nakakagalaw eh. Pero naididilat naman yung mata. Isa sa mga severely injured dun sa minibus is a 1-year-old na bata. Ayon sa NLEX, sa inisyal na investigasyon, magkasunod sa innermost lane ng minibus at isang AUV. Nawalan ng kontrol ang minibus, umikot paharap sa AUV, nagkasalpukan hanggang sa tumumba sa damuhan ng minibus. Parang self-accident siya. Allegedly, yung driver, sabi niya dun sa initial investigation, meron daw siyang narinig na maingay sa sasakyan nila. I'm not so sure if on the engine, but maingay dun sa ano. And then suddenly na out of control na siya. Going north siya, nung na out of control, nag-turn around siya, facing south siya. So towards yung head-on with the Innova ang parang nangyari. 31 ang isinugod sa JBL Hospital sa San Fernando, kasama ang senior citizen na si Teresita Garcia Chong na kritikal ngayon sa ICU. 10 buwang gulang na sanggol ang pinakabata sa mga sugatan. Yung likod ko, sobrang sakit mo. Hindi ko na maigalaw yung katawan. Nagagalaw ka lang itong braso ko. Ulat na lang ako, biglang may nagsigawan na, uy! Tapos biglang lumewang-gewang na yung bus, tapos tumakot. Pagkatapos nagkapatong-patong na kayo? Apo. Ang pasaherong si Catherine Aragon iniinda ang pamamaga sa kanyang ulo. Inano ko yung lakas ko para sa ako ko. Gusto kong ma-safety siya, ibaling ako na. Pero ayon sa San Fernando Police, magkaiba ang bersyon ng driver ng minibus at AUV. Yung version po ng Innova, na-lose control daw po yung jeepney, kaya po tumama sa kanya. Itong Carmix minibus, sabi naman po niya, may tumamang malakas daw po sa likuran niya, kaya na-lose control siya, sir. Hindi raw overloaded ang minibus pero sagad sa 28 pasahero na capacity. Parehong nakadetain sa police station 2 driver na magsasampa ng reklamo laban sa isa't isa. Sa Tupi, South Cotabato, 7 magkakaanak ang patay matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang utility van. 2 sa mga biktima, edad 6 at 7. Sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang sakay ng van papunta sa bangin. Ayon sa mga pulis, galing sa pasyalan ng mga biktima at pauwi na sana nang mawalan umano ng preno ang van. Nagkaroon niya po ng loose brake, then he tried to salvage the situation by pulling off the handbrake. Yun nga lang, unfortunately, nag-swerve off yung vehicle, tumama sa isang kahoy. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver na sinusubukan pangkunan ng pahayag. Nagpapagaling siya sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.